Masamang anak, umalis ka dito. Hanggat hindi mo tinatanggap ang alyansang kasal, ituturing kong wala akong anak na gaya mo. Ikaw naman, bakit kailangan mong makipagtalo sa tatay? Sumunod ka na lang, tanggapin mo ang alyansang kasal, di ba? Sinasabi ko sa'yo, ang babaeng yun mula sa pamilya Lin. Ate, tumigil ka na, may gusto na akong iba. Kailan mo siya dadalhin para makilala ko? Kapag may pagkakataon, aalis na ako, alagaan mo sina tatay at nanay. Sabi mo nakipaghiwalay ka sa pamilya mo, wala ka ng pera. Tiyahin, wala po. Sinasabi ko lang na pansamantala wala akong ganito karami. Kaya, ang bagay tungkol sa dote at pagbili ng bahay, pwede bang ipagpaliban muna? Hayaan mo muna kaming dalawa ni Andrea na magpakasal. Babawi ako sa pera mamaya. Marco, hindi ba ito ay para lang para hindi magbayad ng dote sa aming pamilya na dahilan na ginawa mo lang? Ano ang gagamitin mo para bumawi? Kung hindi ka magbibigay ng pera, paano ako makakapag-asawa? Kailangan mo nang ilabas ang pera para sa dote, kung hindi ko talaga papayagan ng ate ko na pakasalan ka. Lalo na't ilang taon kang nasa hukbo, hindi nagbigay ng pera ang pamilya mo, nasa ng sarili mong pera. Andrea, magsalita ka para sa akin. Ang pera ko sa hukbo, noon ay lahat na ibigay ko para sa pag-aaral mo sa graduate school. Ngayon, wala na talaga akong pera. Marco de la Cruz, hindi ba ikaw ang kusang nagpadala ng pera sa akin? Anong ibig mong sabihin ng sinasabi mo ngayon? Sinasisi mo ba ako sa paggastos ng pera mo? Ngayon sasabihin ko na rin ito, hindi madali para sa mga magulang ko na palakihin ako. Ang bahay na nagkakahalaga ng 1.8 milyong piso at ang dowry na 388,000 piso, walang bawas kahit isang sentimo. Kung hindi mo kayang ibigay ang perang ito, maghihiwalay na tayo. Andrea, ikaw? Ano ako? Marco de la Cruz isa, ka lang naman na high school graduate. Ako ngayon ay isang graduate student mula sa 985 University. Nagtapos, ang ating mga buhay ay matagal nang magkaiba. Kung hindi mo man lang ako mabigyan ng ganitong seguridad, bakit ako magpapakasal sa iyo? Tama, ikaw, isang ordinaryong tao na walang pinag-aralan at walang tulong mula sa pamilya, ano ang magagawa mo sa hinaharap? Magtrabaho sa construction site o mag-deliver ng pagkain? Ang aming Andrea ay matagal nang nagtatrabaho sa Pangkat Reyes. Ang Pangkat Reyes ay ang pinakamalaking kumpanya sa probinsya na pangalawa lamang sa Consortium de la Cruz. Tanging si Andrea lang ang may pagmamahal sa nakaraan, kung hindi, matagal na sana kayong naghiwalay. Andrea, ganyan din ba ang tingin mo? Kaya ang pagbili ng bahay man o ang dowry ay mga dahilan lamang. Iniisip mo lang na hindi na ako karapat-dapat para sa iyo ngayon. Tama ba? Maghihiwalay, di ba? Sige, pumayag na ako. Ako ang hindi karapat-dapat sa inyong pamilya. Pero Andrea, pakitandaan ang desisyon mo ngayon. Huwag kang magsisi. Ang boring naman uminom mag-isa maganda. Samahan ka namin, pre. Lumayas ka. Huwag kang ganyan, parang hindi ka na makatayo, ihahatid ka namin pa uwi. Sinabi niyang lumayas. Huwag kang makialam, bata. Nagpapabayani ka ba? Layas. Ang ganda mo pala. Kahit na sobrang hirap na ako, bakit kailangan kong mag-alyansang kasal? Mukhang pinipilit ka rin ng pamilya mo. Ngayong gabi, ikaw ang nagligtas sa akin. Sa huli mapupunta naman sa iba. Mas mabuti pang sayo na lang. Ngayong gabi, sayo ako. Agila, magsalita ka. Kailangan bumalik si Agila sa pugad. Delikado ang kalagayan ni Qingluan. Kailangan agad bumalik si Agila sa koponan. Isagawa ang misyon sa pagprotekta ng pugad. Tagal, 3 buwan. Pagkakakilanlan ni Qingluan. Ang presidente ng Pangkat Reyes, Sofia Reyes. Ang proyektong bituin na hawak niya. Ang mga datos ng eksperimento na ginagawa. May kinalaman ito sa seguridad. Ang balitang natanggap natin. May mga target mula sa ibang bansa na naghahanda. Nasasalakay kay Sofia Reyes. At ikaw ang pinakamalapit sa kanya. At ikaw ang pinakaangkop na tao sa pagkakakilanlan. Ruiseñor, naiintindihan, garantisadong matatapos ang misyon. Kahit naretirado ka na, umaasa pa rin kami na makahanap ka ng paraan. Protektahan sa loob ng 3 buwan. Pagkatapos ng 3 buwan, kapag kumpleto na ang mga datos, may mga kaukulang ahensya. Kukunin at isisilang datos. Ang larawan ng target ng misyon na ipadala na siya pala. Sumakay ka. Ate, ako, nag-break na kami. Ate, paano mo alam? Masyado mong maliitin ang ate mo at ang kakayahan ko. Ngayong nag-break na kayo, dapat ka nang bumalik at tanggapin ang alyansang kasal.
Matagal ko nang pinapasan ang Consortium de la Cruz mag-isa. Dapat ka ring bumalik para mabawasan ang stress ko. Ate, ayoko sa isang babaeng hindi ko pa nakikita magpakasal. Alam ko nang sasabihin mo yan. Dahil ayaw mong bumalik at galit pa rin sina mama at papa. Pero hindi ko rin naman. Hayaan ang aking kapatid na mamatay sa gutom sa kalye. Naghahanap ako ng trabaho para sa iyo. Trabaho? Tunay na bodyguard. Bawal mong gamitin ang pangalan ng Consortium de la Cruz. Kasi ang tagapagmana ng Consortium de la Cruz ay magiging bodyguard ng iba. Kapag nalaman ng iba, hindi maganda. Hindi na ako ang tagapagmana ng Consortium de la Cruz. Kalokohan. Hindi mapuputol ang dugo. Gawin mo muna yan hanggang sa kumalma sina mama at papa. Kung gusto mo akong maging bodyguard, dapat mo munang sabihin kung sino ang babantayan ko. Si Sofia Reyes, ang presidente ng Pangkat Reyes. Siya ang matalik kong kaibigan. May problema siya kamakailan. Magaling kang lumaban. Bagay na bagay kang maging bodyguard niya. Tandaan mo, sa ngayon bodyguard ka lang na inupahan ko. Hindi ang aking kapatid. Sofia, nandito na ang bagong bodyguard na hinanap ko para sa'yo. Sofia, ano nga nangyari? Kilala nyo ba isa't isa? Hindi. Nadulas lang. Siya si, hindi ba ikaw ngayon naghahanap ng personal na bodyguard? Ito'y hinanap ko sa kaibigan ko. Ang pangalan niya ay Marco de la Cruz. Isabel, na-appreciate ko ang iyong kabutihan. Pero hindi ako nangangailangan ng tao, lalo na sa mga lalaking hindi kilala ang pinagmulan. Ma'am Reyes, nakita lang tayo kagabi, nakalimutan mo na agad. Sinabi mo pang guwapo ako, nagkita kayo kagabi. Tumahimik ka muna. Isabel, kailangan ko siyang makausap ng sarilinan. Ayos lang ba sa'yo? Walang problema, may kailangan ako sa grupo, hindi na kita aabalahin dito. Magtrabaho ka ng mabuti, naniniwala ako sa'yo. Marco de la Cruz, wala akong pakialam kung sino ka at kung anong pagkatao mo. Ang nangyari kagabi ay isang pagkakamali lamang. Sana'y makalimutan mo ito bilang kapalit. Ano man ang gusto mo, sabihin mo lang. Ma'am Reyes, ngayon ako ay nag-a-apply bilang bodyguard. Sige, pwede kitang payagan na manatili, pero may kondisyon. Una, lumayo ka sa akin ng 3 metro. Ikalawa, huwag mong babanggitin ang nangyari kagabi. Ikatlo, kung malaman kong may iba kang pakay, gagawin kong hindi ka na makapanatili sa Jiangcheng. Sige po. Pumunta ka sa HR ngayon. May mag-a-assist sa'yo sa onboarding. Ang buwanang sweldo ay 100,000. Ma'am Reyes, pambayad ba ito sa katahimikan ko? Lumabas. Ma'am Reyes, tungkol sa nangyari kagabi, gusto mo ba talagang kalimutan ko yon? Kung gusto mo, pwede akong manindigan. Umalis ka. Teka, sino ang nagutos sa'yo na dalhin itong kape? Opo, delivery mula sa coffee shop sa baba. Ma'am Reyes, araw-araw sa ganitong oras umiinom siya ng kape. May problema ang kape na ito, may idinagdag dito. Hindi ito ordinaryong asukal o gatas. Imposible, ako... Tahimik lang, bumili ka ng isa pang tasa ng kape, ipatest ko ito. Tandaan, huwag mong sasabihin kahit kanino. Bakit ka na naman pumunta? Ma'am Reyes, yung kape ninyo ngayon, sa loob, may mataas na konsentrasyon ng pampatulog, dosis. Sapat para makatulog kayo ng mahimbing, mahigit sa 2 oras. Ito, totoo ba ito? Sensitibo ako sa amoy ng gamot. May kakaiba akong naamoy. Nagpatulong na ako sa kaibigan ko. Ginawa na ang mabilisang pagsusuri. Ma'am Reyes, may gustong manakit sa inyo. Bakit mo ako tinutulungan? Kinuha ko ang bayad, kaya tinutulungan kita. Ako na ang bodyguard mo ngayon at para sa iyong kaligtasan simula ngayon, kailangan mong sumunod sa akin. Anong ginagawa mo? Ihahatid kita pa uwi. Bilang personal na bodyguard, natural na dapat akong malapit sa'yo. Ma'am Reyes, kung ayaw mong magising bukas na nasa kama ng ibang tao, mas mabuti pang sumama ka sa akin. Ayon sa'yo, kapag natutulog ako sa gabi, gusto mo bang katabi mo ako? Pwede ba? Marco, dapat mong malaman ang iyong posisyon. Pwede kitang payagan na ihatid ako pa uwi, pero hanggang pintuan lang. Sige. Anong ginagawa mo? Sinabi ko hanggang sa bahay lang. Sabi ng ate ko, delikado ka kamakailan. Paano kung may naghihintay sa bahay mo? Kailangan kong tiyakin na ligtas ka. Ate, sandali. Sabi mo si Isabel Santos ang pangalan mo, ate. Ikaw ang kapatid niya? Mas matanda siya sa akin, kaya natural lang na tawagin ko siyang ate. Bakit, may kapatid ba siyang lalaki? May problema ka ba sa kapatid niya? Wala kang pakialam. Sige, mag-inspection ka. Anong ginagawa mo? Sino ang nagpapasok sa'yo sa kwarto ko? Ini-inspeksyon ng mga bag at nakatagong kamera. Ito ay standard procedure. Wala akong ganyan. Lumabas ka.
Meron na. Mukhang may interesado sa'yo. Pupunta ako sa ibang kwarto para mag-check. Ligtas muna. Sa guest room ako matutulog ngayong gabi. Marco, huwag kang sumobra. Ito ang bahay ko. Ma'am Reyes, may naglagay ng droga sa inumin mo ngayon. Baka bukas, sa mismong haharangin ka sa pintuan ng bahay mo. Ako ang bodyguard mo. Ang trabaho ko ay protektahan ka. Kung hindi ka sanay, pwede mo akong ituring na pansamantalang kasama sa bahay. Marco. Nandiyan ka pa ba sa labas? Ano? Hindi ka naman. Huwag kang mag-alala, isang maginoo ako. Sa mga babaeng tulad mo na walang kurba, wala akong interes. Sino ang sinasabi mong walang kurba? Ikaw? Magpahinga ka na, may pasok pa bukas. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Walang makakasakit sa'yo, pati ina ako. Ma'am Reyes, 2:00 na ng madaling araw. Kailangan mo nang magpahinga. Marami pa akong trabaho. Huwag mo akong pakialaman. Hindi mauubos ang trabaho, mas mahalaga ang kalusugan mo. Marco, pakiusap alamin mo ang iyong lugar. Ikaw ay hired kong bantay. Hindi ang aking katulong. At lalong hindi ang nobyo ko. Wala kang karapatang pakialaman ang mga bagay-bagay ko. Ano ginagawa mo? Ibababa mo ako. Para magpahinga ka. Pakawalan mo ako. Matulog ka na ngayon. Kung hindi ka susunod, handa akong gumamit ng ibang paraan para patahimikin ka. Gising na, halika na't kumain ng almusal. Hindi ako karaniwang kumakain ng almusal. Simula ngayon, kailangan mong kumain. Sa sobrang pagod mo sa trabaho, hindi kakayanin ng katawan mo kung hindi ka kumain ng almusal. Marco? Bakit ka nandito? Sinabi ko nga, bakit ganun ka kabilis? Pumayag ka agad na makipag-break. Nalaman ko lang na sinusundan mo pala ako. Alam mo na nagtatrabaho ako sa Pangkat Reyes, kaya sinadya mong pumunta dito para harangin ako. Marco, wala ka bang hiya? Masyado kang nag-iisip. Ako ngayon ang bodyguard ni Ma'am Reyes. Bodyguard ka pa ni Ma'am Reyes? Anong posisyon mo? Anong posisyon ni Ma'am Reyes? Kahit high school graduate ka lang, gusto mo pang maging bodyguard ni Ma'am Reyes? Sa tingin ko, isa ka lang security guard na may sweldo na 3,000. 3,000 na sweldo? Hinahamak mo ba ang Pangkat Reyes? O ako, si Sofia Reyes? Ma'am Reyes. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ako lang ay... Basta nararamdaman ko lang. Ang sahod ng bodyguard ko, si Sofia Reyes, ay nagkakahalaga lang ng 3,000 kada buwan. Sa tingin mo, ang buhay ko, si Sofia Reyes, ay ganito lang kamura? Hindi ganun. Ma'am Reyes, kami ni Marco de la Cruz ay magkakilala na dati. Hindi ko alam na siya talaga pala ang bodyguard ninyo. Magkakilala? Paano kayo nagkakilala? Ex-girlfriend? Marco de la Cruz, ang pangit ng panlasa mo. Bawat tao naman ay nagkakamali. Dahil hiwalay na kayo, huwag ninyong dalhin ang emosyon sa trabaho. Kung hindi, sa pagitan ninyong dalawa, either umalis ka o siya. Tara, pasok na. Marco de la Cruz, hintayin mo ako. Sabihin mo na! Ikaw at si Andrea Garcia, ano ba talaga ang nangyari? Ayaw sa akin ng ex-girlfriend ko dahil mahirap ako. Naghiwalay kami. Yun lang, wala na. Ano pa bang gusto mong malaman? Nagtataka lang ako, dahil sa kakayahan at connections mo, kahit hindi sa akin, hindi ka naman dapat umabot sa punto na mamaliitin ka ng babaeng tulad niya hanggang sa puntong iyon. Hindi lahat ng tao ay may magandang paningin tulad ni Ma'am Reyes. Gusto mo pang makipagbalikan sa kanya? Mukha ba akong tanga? Sige, lumabas ka na. Shawang, pasok mo na. Ma'am Reyes, may bilin po kayo? Tulungan mo akong mag-imbestiga ng isang tao, si Andrea Garcia. Lahat ng performance mula nang siya ay magsimula, evaluation, attendance records, at lahat ng rewards at penalties, i-retrieve mo lahat, Ma'am Reyes. Si Andrea Garcia ay... Isang ordinaryong empleyado, bakit may problema ba? Wala. Gagawin ko na agad. Ma'am Reyes, Nakuha na ang file ni Andrea Garcia?
Si Andrea Garcia ay graduate ng master's degree mula sa isang nangungunang universidad. 1 taon at kalahati na siya sa trabaho pagtatasa ng performance 3 sunod na quarter ay C-level. Nasa hulihan ng ranking sa departamento. Sa attendance naman, May 12 beses na late at early out at saka may 2 record na reklamo mula sa kliyente. ang feedback ng department head niya. Si Andrea Garcia ay may katamtamang work attitude. Madalas mag-iiwas sa mga gawain mahina ang teamwork skills. Ganyan lang ang level niya, paano siya nakapasok sa pangkat Reyes? Tiningnan ko ang record ng pagpasok niya. Ang recommender niya ay si Ginoong Lim. Daniel Lim. Oo, Abisuhan ang HR, si Andrea Garcia ay hindi pumasa sa probation, ngayon ay magproseso ng resignation. Ma'am Reyes, isang maliit na empleyado lang. Hindi naman kailangan na kayo mismo ang mag-issue ng notice. Siya, nasaktan ba niya kayo? Kung nasaktan ba niya ako, may kinalaman ba yon sa pagtanggal ko sa kanya? Wala. Nakakaramdam lang ako na kakaiba kayo ngayon. Tama nga, bakit ako magiging walang dahilan? Biglang mag-target ng maliit na empleyado, posible bang nagustuhan ko si Marco de la Cruz ang masamang tao na iyon? Sir Lim, tulungan mo ako. Tatanggalin ako ng kumpanya. Sabi nila hindi ako pasado sa probation. Imposible ito. Ako ay... Andrea, maupo ka muna at sabihin mo ng dahan-dahan. Tapos pinaalis ako ni Ma'am Reyes. Ang sabi mo, si Ma'am Reyes ay dahil sa dati mong boyfriend, kaya ka pinaalis. Oo, kung hindi dahil sa kanya, paano naman ni Ma'am Reyes? Para gawin ito sa isang maliit na empleyado tulad ko, Sir Lim, kailangan mo akong ipagtanggol ha? Interesante ang bodyguard na si Marco de la Cruz. Alam ko na ito. Sa HR, ako na ang bahala. Sir Lim, maraming salamat. Andrea, huwag kang mag-alala. Ang problema mo ay problema ko. Ngayong tanghali, sa lunch break, hintayin mo ako sa dati nating lugar. Ang kulit mo, Sir Lim. Basta't panatilihin mo ang posisyon ko, susundin ko ang lahat ng sasabihin mo. Yan naman ang tama. Bumalik ka muna sa trabaho. Huwag mag-alala, nandito ako. Sa pangkat Reyes, walang makakagalaw sa'yo. Opo, Sir Lim, babalik na ako sa trabaho. Hoy, si Sir Chang ng HR. Ako si Daniel Lim, tungkol kay Andrea Garcia. Oo, yung aking nirekomenda. Pabayaan muna natin, kakausapin ko muna si Ma'am Reyes bago magdesisyon. Sofia, libre ka ba mamayang gabi? Nag-book ako ng mesa sa isang Michelin restaurant. Gusto kitang imbitahin sa hapunan. Director Lim, sa oras ng trabaho, tawagin mo akong Ma'am Reyes. At saka, may lakad ako mamayang gabi. Sofia, huwag kang masyadong formal. Magkaibigan ang mga pamilya natin mula pa noon at matagal na kitang hinahabol. Kahit ayaw mong makipagalyan sa kasal sa pamilya Gu, kung pagbabasihan ang panahon, dapat ako na ang susunod, di ba? Daniel, sinabi ko ng malinaw sa'yo, hindi tayo bagay. Mangyaring huwag nang mag-aksaya ng oras at lakas. Sofia, naakit ka ba sa bagong bodyguard na yan? Hindi ko kailangan mag-account sa'yo ng personal kong buhay. Kung wala ka ng ibang trabahong dapat pag-usapan, lumabas ka na. Ikaw si Sofia ang bagong bodyguard? Oo. Payuhan kita, alamin mo ang iyong lugar. Si Sofia ay hindi para sa mga taong katulad mo na nasa mababang antas na maaaring maghangad. Si Director Lim, ano ang iyong katayuan para sabihin sa akin yan bilang manliligaw ni Ma'am Reyes o bilang kabit na naghihiganti para kay Andrea Garcia? Anong sinabi mo? Anong sinabi ko? Alam naman ni Director Lim sa sarili niya, ang palaka na naghahangad ng karne ng sisne ay ibang tao. I-check mo ang isang tao para sa akin. Marco de la Cruz, ang bagong bodyguard ni Sofia Reyes. Kailangan ko ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Edukasyon, background ng pamilya, lahat ng detalye, alamin mo lahat. Director Lim, kailan ka ba nagiging interesado sa isang maliit na bodyguard? Yung top secret project ni Sofia Reyes ay malapit nang matapos. Sa ganitong pagkakataon, kumuha siya ng bodyguard, tiyak may napansin siya. Yung nasa kanya na classified experimental data ay hindi dapat mapunta sa ibang tao. Ang ibig niyo pong sabihin? I-check mo. Kung ordinaryong tao lang, paglahuin mo siya. Mangahas kang makipag-agawan sa akin ng babae. Wala kang kakayahan. Paano kung galing sa kabilang grupo? Kung galing sa kabilang panig na espesyal na nagbabantay kay Sofia Reyes, ang susunod nating plano, baka kailangan nating baguhin. Ate, gabi na, anong problema? Wala naman, tinanong lang kita kung kumusta ka. Maayos ba kayo ni Sofia Reyes? Maayos naman, mabait siya. Mabait? Sa anong paraan? Sabi ko sa'yo si Sofia ay kilalang napaka-cold. Maraming mayayamang lalaki ang nanliligaw sa kanya pero hindi niya sila pinapansin. Ano, gusto mo ba siya o hindi? Ate, ano ba sinasabi mo? Bodyguard ako, siya ang boss. Paano niya ako magugustuhan? Isang simpleng bodyguard. Ang ibig mong sabihin may gusto ka sa kanya?
Ate, tumigil ka na. Ngayon, isa lang akong mahirap na bodyguard. Hindi ako bagay sa kanya. Ang cold na babaeng presidente. Huwag mong sabihin sa harap niya ang kung ano-ano. Huwag maapektuhan ang trabaho ko. Anong ibig mong sabihin hindi bagay? Ikaw, Marco, ay mula sa Consortium de la Cruz, ang nag-iisang tagapagmana. Ang dugo ng mga de la Cruz ay dumadaloy sa'yo. Kung gusto mo, tutulungan kitang ayusin. Ate, Sabihin mo lang kung gusto mo ba talaga. Sige, gets ko na. Maghintay ka. Ma'am Reyes, dumating na sina chairman at ang kanyang asawa. Ma'am Reyes, Marco de la Cruz, lumabas ka muna. Sofia, yung lalaking dumaan kanina, sino yun? Bodyguard na kinuha ko. Kayong dalawa, anong gusto nyo rito ngayon? May balita mula sa pamilya De La Cruz. Gusto nilang ayusin na magkita kayo ng tagapagmana ng De La Cruz para magkakilala. Nakatakda ito sa katapusan ng linggo sa Hacienda De La Cruz. Tay, ilang beses ko nang sinabi ayaw kong magpakasal sa alyansa. Sofia, anong klasing pamilya ang De La Cruz alam mo naman? Para sa proyektong bituin, naubos ang karamihan sa pera ng Pangkat Reyes. Kung hindi tayo makahanap ng bagong pondo sa lalong madaling panahon, ang daloy ng pera ng Pangkat Reyes ay mapuputol. Sa oras na iyon, sa tingin mo matutuloy pa ba yung proyekto mo? Hindi ako makikipagkita. Ako ang magdedesisyon para sa sarili kong kasal. Sige, kung hindi ka makikipagkita, ititigil ko ang proyektong bituin. Ititigil ko ang libu-libong empleyado ng Pangkat Reyes, ang kanilang kabuhayan, nakadepende lahat sa grupo. Hindi ko papayagan na ipagsapalaran mo ang kinabukasan ng grupo. Sige, papayag ako, pupunta ako. Ginoong De La Cruz, tatay, umuwi ka sa weekend para kumain. Miss ka na ng nanay mo. Kumain lang. Oo. Sige, darating ako ng eksakto. Ayos na. Sabado ng gabi. Hacienda de la Cruz, huwag kang mahuli. Ma'am Reyes, gising ka pa pala. ikaw rin gising ka pa. May sasabihin ako sa'yo. Sa Sabado gusto kong mag-leave. Mag-leave? May kailangan sa bahay, kailangan kong umuwi. Sige, isang araw sapat na. Sapat na, kumain lang. Anong problema mo? Mukha kang maputla. Wala. Ma'am Reyes, kahit na bodyguard lang ako sa'yo, pero kung may problema ka, pwede mo akong kausapin. Marco, may itatanong ako sa'yo. Sabihin mo. Mapakasal sa isang taong hindi mo gusto, magiging masaya ka ba? Bakit bigla mo natanong yan? Pinapakasal ka ba ng pamilya mo? Wala kang pakialam. Sagutin mo lang ang tanong ko. Hindi sa isang taong hindi mo gusto mabuhay habang buhay iyon ay parang bilangguan. Kaya talaga bang pakakasalan mo ang isang taong hindi mo gusto? Sinabi ko lang huwag kang makialam, gabi na, matulog na tayo. Sofia, kung talagang ayaw mong magpakasal, basta huwag mo lang akong itakwil. Isang maliit na bodyguard lang ako. Sa oras na yon, isasama kita sa pagtakas. Seryoso ako. Baliw ka, matulog na. Nasa opisina na si Ma'am Reyes. Marco? Yung sinabi mo kagabi, seryoso ba? Alin? Oo naman, seryoso. Dahil nandito na tayo, maging komportable na lang. Yung kunwari lang ginagawa ang trabaho. Marco. Nagkamali ba ako ng nakita? Kayo po ba si Sofia Reyes, sina Ginoo at Ginang De La Cruz ay nasa dining hall na po at naghihintay sa inyo. Sumunod po kayo sa akin. Kaya ginawa ninyo ang lahat ng paraan para pauwiin ako para kumain ay para pa rin sa alyansang kasal. Sandali, Marco. Talaga bang aalis ka na lang ng ganito? Hindi ka magsisisi? Hindi ako magsisisi. Ginoo at Ginang, dumating na si Sofia Reyes. Marco. Ma'am Reyes, Babalik sa bahay ng mga De La Cruz. Marco. Kilala mo si Binibining Reyes, tay nagtatrabaho ako ngayon bilang bodyguard ni Ma'am Reyes.
Teka, Ginoong De La Cruz, wala akong kakayahan para gawin kang bodyguard ko. Sabi mo ikaw ay munting bodyguard lang. Sabi mo hindi ka bagay sa akin. Sabi mo dadalhin mo akong tumakas. Marco? Niloko mo ako. Makinig ka sa akin. Huwag mo akong tawagin sa pangalan ko. Marco, niloko mo ako ng matagal na panahon. Tiningnan mo ako na parang tanga, na sinasabi ko ang mga bagay na iyon sa harap mo. Tuwang-tuwa ka ba sa sarili mo? Sofia, kumalma ka. Si Marco hindi niya sinadyang lokohin ka. Isabel, kasabot ka rin. Ang pamilya De La Cruz ay sobra na kayo. Sofia, tumigil ka. Makinig ka, ipapaliwanag ko. Ano ang ipapaliwanag mo? Ikaw, ang tagapagmana ng angka ng De La Cruz, ay naging personal na bantay ko. Pinagmumukha mo akong tanga sa pagsasabi ng mga bagay na iyon sa harap mo. Masaya ka, di ba? Hindi yun ang iniisip mo. Ano ba, Marco, marami kang pagkakataon na sabihin sa akin ang totoo. Nung araw na yon sa bar, pwede sa bahay ko, pwede sa opisina, pwede rin. Pero pinili mong itago sa akin. Simula bukas, hindi ka na kailangan pumasok. Ipapabayad ko ang sahod mo para sa buwang ito. Sisibakin mo ako? Ginoong De La Cruz, ako si Sofia Reyes. Hindi ko kayang empleyado ang isang tulad mo. Uy, hindi ba ito si Marco na bodyguard? Bakit ka sinibak? Huwag kang umalis. Hindi ba ang galing-galing mo? Hindi ba si Ma'am Reyes ang sumusuporta sa'yo? Ngayon para kang asong walang tahanan? Marco De La Cruz. Hindi ba dati umalis ka ng parang wala kang pakialam? Sabi mo pa, wag daw magsisi. Sino ngayon ang nagsisisi? Ano ang pakiramdam na pinaalis ka ni Ma'am Reyes? Tapos ka na, Tapos na, ano ngayon? kaya pwede ka nang umalis. Ikaw? Sino ang nagpayag na umalis ka na ganyan na lang? Tumigil ka. Marco De La Cruz. Teka, dapat Ginong De La Cruz ang tawag sa'yo. Tagapagmana ng Consortium De La Cruz. Pumunta ka sa Pangkat Reyes para maging bodyguard. Pinapahiya mo talaga ang pamilya De La Cruz. Wala kang pakialam. Paanong wala akong pakialam? Ikaw, isang miyembro ng pamilya De La Cruz. Pumunta ka sa teritoryo ko at nagpapakabayani. Sino ka ba sa tingin mo? Teritoryo mo, ang Pangkat Reyes ay magiging akin. Daniel Lim, Sofia Reyes at magiging babae ko rin siya. Dahil pinalayas ka na ng pamilya De La Cruz, wala ka ng karapatang mangarap kay Sofia Reyes. Siyempre, kung natanggal ka at walang mahanap na trabaho, pwede kang maging driver ko. Bibigyan kita ng 8,000 bawat buwan. Ano sa tingin mo? Ha ha ha. Sir Lim, nakalimutan mo ba? Nandito pa si Andrea Garcia, ang dami mong babae. Eh di ano, basta marami akong pera, ang babae, makakahanap ako ng 10, 20 o kahit 30. Tapos ka na. Bakit may sasabihin ka? May gusto lang akong sabihin sa'yo, Sir Lim. Kahit hindi na ako miyembro ng pamilya De La Cruz, sobra-sobra na ako para sa'yo. Director Lim, okay ka lang? Marco, sinaktan mo ako. Ikaw ang sinaktan ko. Ginoong De La Cruz, Binibining Reyes. Inutusan ako ni Binibining Reyes na sunduin kayo pa uwi. Itong sasakyan ay para sa iyo? Marco, teka, sino ka ba talaga? Ako, ano ba ang ginawa ko? Kapag nagtagumpay ang aking plano sa pamilya De La Cruz, ang pamilya De La Cruz ay hindi karapat dapat maging kaaway ko. Marco, hintayin mo ako. Ang data ng proyektong yon, kanino ngayon yon? Nasa Sofia Reyes pa sa pribadong server niya, kailangan ng kanyang fingerprint at iris para ma-unlock. Fingerprint at iris, madali lang yon. Ginong Lim ang ibig sabihin nyo. Sofia Reyes, ang dating bodyguard, ay taga-pamilya De La Cruz. Iyon ay na-exclude. Si Marco De La Cruz ay taong itinalaga ng nasa itaas. Kung gayon, ang ating plano ay maaaring magpatuloy. Ano ang balak niyong gawin? Pagkatapos ng isang buwan, kapag natapos na ang proyekto, tiyak na si Sofia Reyes ay mag-isa lang pumunta sa server room ng data center para gawin ang huling backup. Sa oras na yon, ang data ay kukunin ko at ang tao ay sa akin din. Ate, ngayon ayos na pinalayas ako ng iba. Hindi ko rin alam bakit ganun kalaki ang reaksyon ni Sofia, pero sa tingin ko may pagkakataon ka pa. Anong ibig sabihin? Kung hindi ka gusto ni Sofia, bakit siya magagalit dahil niloko mo siya? Ngayon, dahil dito lalo siyang nagagalit, ibig sabihin, mas mahalaga ka sa kanya. Sana nga. Umalis na si Ruiseñor sa target, humihiling upang isagawa plan B sang-ayon. Anong ginagawa mo rito? Bibisita lang sa matalik kong kaibigan. At saka, para sa pabayang kapatid ko, humihingi ako ng tawad.
Wala nang dapat ipagpaumanhin. Siya'y siya, ikaw ikaw. Ay Sofia, Marco, hindi niya sinadyang lokohin ka. Eh ano? Kapag nalaman mo, pwede na siyang magpatuloy sa panloloko. Hindi lang niya alam kung paano sasabihin. Talagang pinapahalagahan ka niya, kaya siya natatakot na mawala ka. Isabel, gabi na. Kailangan mo nang umuwi. Ngayon, ayokong pag-usapan ang anumang may kinalaman sa kanya. Sige, aalis na ako. Oo nga pala. Inanunsyo na ng tatay ko sa publiko na si Marco ay babalik sa Consortium de la Cruz. Tungkol sa alyansang kasal. Pwede mo pang pag-isipan? Marco, ano ba talaga ang gusto mong gawin ko? Ate, sa tingin ko masikip pa rin ang damit na ito. Sasanayin mo lang, simula ngayon, ikaw na ang vice-presidente ng Consortium de la Cruz. Hindi ka na pwedeng magsuot ng iyong uniformeng bantay. Sinabi ko na ayaw kong pumunta. Inalis na ni tatay ang usapin ng alyansang kasal. Sinasaktan na niya ang pamilyang Reyes para sa iyo. Kung hindi ka babalik ngayon, sino ang iyong pananagutan? Marco, alam kong gusto mo si Sofia. Ngunit ang pagmamahal sa isang tao ay hindi lang basta sinasabi. Kailangan mong may kakayahan na tumabi sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Ang kasalukuyang problema sa pondo ng Pangkat Reyes. Lahat ay umaasa sa proyektong bituin. Kung gusto mo siyang tulungan, kailangan mong maging malakas muna. Ang Consortium de la Cruz ang iyong sandigan. Naintindihan ko. Ma'am Reyes nagsumite ng aplikasyon si Vice Presidente Chen. Sabi niya pagkatapos ng proyekto sa susunod na buwan, gusto niyang magdaos ng isang salo-salo ng tagumpay. Sige, iwan mo na lang dyan. Isa pa, opisyal ng inanunsyo ng Consortium de la Cruz na si Marco de la Cruz ang magiging Vice Presidente ng Consortium. Anong kinalaman ko ron? Wala, basta sinabi ko lang. Marco, ano ba talaga ang gusto mo? Sofia Tagumpay, ang proyektong bituin itong basong ito ay para sa'yo. Pagod ka na, Ginong Lim. Hindi naman, karangalan ko na makapaglingkod sa'yo. Sofia, alam kong dati, mayroon kang masamang pananaw sa akin, pero sa tagal na ito hindi nagbago ang aking damdamin para sa'yo. Ginoong Lim, ngayon ay selebrasyon lamang. Sige, hindi ko na sasabihin. Tara, isa pang baso. Bakit ang hilo ko? Baka pagod ka lang, sasamahan kita sa itaas para magpahinga. Tulong. Sofia, huwag mo akong sisihin. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Sofia Reyes, hindi ba't ikaw ang nasa itaas pagkatapos ngayong gabi ikaw ay magiging akin? At ang Pangkat Reyes ay magiging akin din. Daniel, wala kang takot mamatay. Paano ka nakapasok? Bitawan mo ako. Subukan mong galawin ako, pagsisisihan mo ito. Pagsisisihan mo ako, karapat dapat ka ba? Ang bawat utang na ito, unti-unti kong babayaran sa'yo. Sofia, susunduin kita pa uwi. Marco, ikaw ba? Muli mo akong sinagip. Marco, hindi kita hahayaan. Daniel Lim, nagago, gaano karaming gamot ang ibinigay niya? Marco, Oo, nandito ako. muli mo akong iniligtas. Bakit? Sa tingin mo bakit? Hindi ko alam. Matagal mo akong niloko. Dapat ay galit ako sa'yo. Kung gayon galit ka. Pero kahit gaano mo ako kamuhi, hindi kita pababayaang mapahamak. Alam mo ba, pinapahirapan mo ako ng ganito. Tubig. Paano mo nalaman kung nasaan ako? Lagi kong pinagmamasdan ang paligid mo. Simula noong umalis ka sa Hacienda de la Cruz, may inutusan akong sumunod sa'yo. Marco, may alam ka ba? Anong ibig mong sabihin? Kung hindi, bakit ka nag-utos na protektahan ako? Walang ibang dahilan, dahil lang hindi kita kayang bitawan. Marco, pwede bang huwag mo nang sabihin yan? Bakit? Sa tuwing sasabihin mo yan, nagpapalambot ang puso ko. Ayaw ko nang lumambot. Niloko mo ako. Anong gusto mong gawin ko? Lumayo sa'yo at hindi na magpakita? Sofia, tingnan mo ako. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang makita kang mag-asawa ng iba. Hindi ko kayang makita kang mapahamak. Pwede kang magalit sa akin. Pwede mo akong murahin. Kahit saktan mo ako, pero hindi ako aalis. Marco,
Alam mo ba ang sama ng ugali mo? Ayaw mo sa akin pero hindi mo ako pinaalis. Ngayon palalabasin na kita, umalis ka. Sige, aalis na ako. Hintayin kitang matulog bago ako umalis. Ikaw? Huwag mo akong hawakan, sige. Kung hindi kita hawakan, makakalakad ka ba? Anong ginagawa mo rito? Hinihintay kitang matulog. Hindi kita kailangan magbantay. Alam ko pero hindi ako mapakali. Hindi mo pa binabayaran ang utang mo sa akin. Alam ko kaya unti-unti kong babayaran. Tungkol kay Daniel Lim, salamat. Walang anuman. Alin ba talaga ang totoo sa kanya? Magandang umaga. Bakit hindi ka pa umaalis? Sabi ko hihintayin kitang makatulog ka bago umalis. Pero nakatulog din ako. Uminom ka at umalis na. Sige. Ano ang gagawin mo tungkol kay Daniel Lim? Dahil nagkamali siya, dapat niyang tanggapin ang parusa ng batas. Kailangan mo ba akong tumestigo? Hindi, kung ang pamilya Gu ang haharap, magiging komplikado ang usapan. Sige, pero maaring may iba pa sa likod ni Daniel Lim. Mag-ingat ka. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin hindi pa tapos ito. Aalis na ako. Oo nga pala, kahapon sinabi mong iniligtas mo ulit ako. Naalala mo pa ang mga nangyari dati. Hindi ko naaalala, umalis ka na. Ma'am Reyes. Si Director Lim ay dinala na para imbestigahan. I-follow ng legal department. Gusto ko siyang pagbayarin. Opo. Kumusta? Ma'am Reyes, binabati kita at naalis mo si Director Lim. Pero ang datos ng proyektong bituin, kukunin namin. Sino ka? Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Ang kailangan mong malaman, si Director Lim ay maliit na tao lang. Babala lang si Director Lim. Sa susunod, hindi lang pagdodroga ang gagawin namin. Uy Marco, may sasabihin ako sa'yo. Yung tawag kaninang umaga, may voice changer yung kausap ko. Hiningi ang datos ng bituin. May nasa likod nga si Director Lim. Sabi nila kung hindi namin ibibigay, sa susunod hindi na lang pagdodroga. Ako na ang bahala dito. Paano mo hahawakan? Vice-presidente ka na ng Consortium de la Cruz, hindi na bodyguard ko. Sino ba nagsabing hindi pwedeng magprotekta ang isang vice-presidente? Sofia, mangako ka sa akin ng isa. Ano? Simula ngayon, hayaan mong bumalik ako sa tabi mo. Hindi bilang bodyguard, kundi bilang kasosyo. Pagtutulungan ng Consortium de la Cruz at Pangkat Reyes, sama-samang protektahan ang proyektong bituin. Sige, pero may kondisyon ako. Sabihin mo, Negosyo lang, wala nang pagsisinungaling, wala nang pagtatago ng kahit ano. deal. Magandang araw, gusto ko pong makita si Ma'am Reyes. May appointment po ba kayo? Wala po. Pero dati akong empleyado ni Ma'am Reyes. May napakahalaga akong bagay na kailangan kong pag-usapan sa kanya. Kung walang appointment, hindi po kayo makakapasok. Pakibalik na lang po. Marco, tagal na kitang hindi nakita. Marco, may problema. Alam kong nagkasala ako sa iyo noon. Pansamantala akong nasibak ngayon. Wala akong makitang trabaho. Pwede mo ba akong tulungan? Tulungan saan? Pwede mo bang kausapin si Ma'am Reyes para makabalik ako sa trabaho? Gagawin ko ang lahat. Andrea? Nagkakamali ka yata? Ano? Wala na tayong relasyon. Natanggal ka dahil hindi sapat ang kakayahan mo. Huwag ka nang lumapit sa akin at huwag ka nang pumunta sa Pangkat Reyes. Marco, maghintay ka. Balang araw pagsisisihan mo ito. Daniel Lim, binigo mo ako. Pasensya na. Hindi ko inaasahan na darating si Marco. Marco, ang tagapagmana ng pamilya de la Cruz. Oo, magaling siyang lumaban. Hindi talaga kaya ng mga tao ko ang tapatan siya. Medyo mahirap ang pamilya de la Cruz, pero hindi naman imposible. Anong paraan? Dahil hindi gumagana ang dahas. Gamitin natin ang malumanay na paraan. Ano ang pinakamahalaga kay Sofia? Ang pinakamahalaga sa kanya ay ang proyektong bituin. Iyon ang ilang taon niyang pinaghirapan. Sa tamang panahon, maaari tayong gumawa sa gitna ng transportasyon, pero lihim ang ruta ng transportasyon. Narito ang impormasyong kailangan mo. Magtulungan tayo ng maayos. Pagkatapos ng misyon, hindi mo lamang makukuha ang datos, makukuha mo rin ang Pangkat Reyes. Sige, gagawin ko.
Huwag kang makialam. Sino ang nagpadala sa inyo? Hindi namin alam, binayaran lang kami. Sofia, ayos ka lang ba? Sinagip mo na naman ako. Ang pasyente ay may mild concussion lang at minor na sugat sa balat, walang malubhang problema. Makakauwi na pagkatapos ng 2 araw na pahinga. Salamat mo, doktor. Marco, Gising ka na? Ano ang pakiramdam mo? masakit ang ulo ko. Huwag gumalaw. Sabi ng doktor, kailangan mo ng pahinga, kaya may utang ka na naman sa akin. Ikaw ang may utang sa akin. Hindi mo pa nababayaran ang panloloko mo sa akin. Sofia, kapag natapos na to, pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Tungkol saan? Tungkol sa atin. Marco, alam mo ba, tuwing nasa panganib ako, ikaw ang unang pumapasok sa isip ko. At saka, At natuklasan ko na, parang hindi kita kayang kamuhian. Kahit na niloko mo ako. Mga kasamahan, proyektong bituin papasok na sa huling yugto. Ngayon, opisyal kong inaanunsyo, Consortium de la Cruz ay magsisilbing estratehikong kasosyo makikilahok sa buong proseso sa pangangalaga ng paglipat ng datos. Ma'am Reyes, kung sasama ang Consortium de la Cruz, paano ang hatian ng kita? hindi kukuha ng kahit isang piso ang Consortium de la Cruz. Tanging seguridad lang ang aming pananagutan. Tama si Marco, napakahalaga ng bagay na ito. Ang Consortium de la Cruz ang may pananagutan. Sige, ganun na. Talaga bang hindi mo kukunin ang bahagi ng kita? Ang kapakanang hinahanap ko ay hindi nasusukat ng pera. Ano ba ang gusto mo? Gusto kong ligtas ka. Ang iba ay hindi mahalaga. Ang sama mo talaga. Nasabi mo na yan. Bakit mo pa sinasabi? Dahil gusto kong marinig kang magsabi ng gusto kita. Sa halip na sama. Panaginip mo yan. Tagay, iniligtas mo ako muli. Tagay, buhay ka pa. Marco, tatanungin kita. Itanong mo, Kailan mo ba talaga ako nagustuhan? noong gabing iyon sa bar, bumagsak ka sa aking mga bisig. Noong sinabi mong maganda ako, Dahil lang sa sinabi mong iyon? hindi lang yon. May isang beses na lasing kang nagsabi. Kahit na nagsusumikap ako ng husto, bakit kailangan akong sumali sa alyansang kasal? Noon, naisip ko na kamukha mo ako nang maging bodyguard mo ako. Araw-araw kitang pinapanood na nagtatrabaho hanggang hating gabi. Pinapanood kitang nagpupumiglas dahil sa proyekto. Pinapanood kitang ngumingiti kahit pagod na pagod ka. Doon ko alam na mahal na kita. Bakit hindi mo sinabi agad? Noon, isa lang akong maliit na bodyguard. Natatakot akong sabihin ito dahil baka mawala ang pagkakataong makasama ka. Wala na. Marco, isa pa, totoo ba ang sinasabi mo ngayon? Bawat salita ay totoo. Sige, pinapatawad na kita. Ano ang sinabi mo? Sinabi kong pinapatawad na kita. Pero kung magsisinungaling ka muli, hindi na talaga kita kakausapin. Hindi na. Ipinapangako ko. Oy, anong magandang nangyari sa'yo? Ang cute ng ngiti mo. Wala lang. Nagkaayos na ba kayo ni Sofia? Buti naman, alam ko na may pag-asa kayo. Ate, huwag ka namang OA. Kailan mo balak mag-propose? Anong propose? Hindi mo man lang naisip yan? Gusto mo siya? Patawad ka na niya. Dapat ayusin mo na. Hihintayin mo pa bang may mang-agaw? Tapusin muna natin ang proyektong bituin. Ang importante ngayon ay ang kaligtasan niya. Oo nga pala, sabi ni tatay. Isama mo raw si Sofia sa bahay ng weekend para kumain. Sige, may libre ka ba ng weekend? Bakit? Inanyayahan ka ni tatay sa bahay para kumain. Yung pagtakas ko last time, hindi ba nagalit ang tatay mo? Hindi, sabi niya may sarili kang desisyon. Sabi niya kailangan ko raw ng mag-aalaga sa akin. Ang progressive naman ng tatay mo. Pupunta ka ba? Oo. Pero sunduin mo ako. Siyempre. Sofia, nalaman na namin ang nangyari noong nakaraan. Kasalanan ni Marco yan. Niloko ka niya. Humihingi kami ng tawad sa'yo. Tita, wag po kayong magsalita ng ganyan. May mali rin ako. Hindi ako dapat tumakbo ng biglaan. Ang mga kabataan, kapag may hindi pagkakaintindihan, basta mag-usap, ayos na. Ikaw, Marco, kung magluloko ka pa kay Sofia sa susunod, ako ang unang hindi ka patatawarin. Tay, alam ko na. Tara, uminom tayo. Para ipagdiwang na naayos na ang hindi pagkakaunawaan. Mababait ang mga magulang mo. Hindi ganyan dati ang mga magulang ko. Dahil dumating ka, sila ay nagbago. Marco, sabihin mo sa akin ang totoo tungkol sa proyektong bituin. May alam ka ba?
Oo, may alam ako, may nagmamatsyag sa proyektong ito, hindi lang si Daniel. Sino? Isang dayuhang organisasyon, Kodigo, Itim na Ahas, gusto nila ang datos ng bituin. Ano ang gagawin natin? Nagplaplano na ako. Sa araw ng paglipat ng datos, ako mismo ang mag-eskorta. Magtiwala ka sa akin. Naniniwala ako sa'yo. Ang ruta at oras ng paglipat ng datos nakuha ko na. Mabuti. Makalipas ang 3 araw sa inabandonang pabrika sa Timog Lungsod, gagawin ang operasyon. Si Marco de la Cruz. Ang mga tauhan ni Ginoong De La Cruz ay ibibigay sa atin. Pagkatapos ng misyon, ang datos ng Singchen ay para sa atin, ang pangkat Reyes ay para sa iyo kanya-kanyang kailangan. Mabuti matagal ko na itong hinintay. Ayon sa impormasyon, ang plano ng Itim na Ahas ay gagawin sa inabandonang pabrika sa Timog Lungsod. Ang oras ay sa araw ng paglipat ng datos. Ilang tao? Mga 20, lahat sila ay dating mersenaryo, mahusay ang gamit. 20, sobra naman akong minamaliit nila. Marco, hindi dapat natin maliitin ito. Ang Itim na Ahas ay isang international criminal organization, hindi dapat sila magtagumpay. Alam ko, naayos ko na ang lahat. Sa oras na yon, ako mismo ang mag-escort. Kailangan mo ba ng backup? Oo, kayo ang nasa dilim, ako ang nasa liwanag. Hintayin natin silang kumilos at huhulihin natin silang lahat. Marco de la Cruz, Sofia Reyes, hindi mo inaasahan, di ba? Daniel, talaga bang pupunta ka sa ganito? Kayo ang pumilit sa akin. Sofia Reyes, kung noong unay pumayag kang pakasalan ako, hindi mangyayari ang araw na ito. At ikaw, Marco de la Cruz, inagaw mo ang babae ko. Ngayon, babayaran mo ito. Daniel, nababaliw ka na ba? Ibigay mo sa akin ang datos. Kung hindi, ngayon, wala sa inyo ang makakaalis ng buhay. Daniel, nakalimutan mo ba kung saan ako nanggaling? Imposible, di ito posible. Daniel Lim, nakipagsabuatan ka sa dayuhang puwersa, ninakaw mo ang mga sikreto. Sapat na ang kaso para makulong ka habang buhay. Marco, pakiusap, patawarin mo ako. Pilit lang ako. Pinilit ako ng Itim na Ahas. Walang pumilit sa'yo, ikaw ang pumili ng daan na ito. Wala na yan. Niloko mo na naman ako. Kailan kita niloko? Sabi mo nag-deploy ka lang ng kaunti, hindi yun kaunti. Maliwanag na planado na ito. Ito ay taktikal na panloloko. Salamat, Marco. Walang anuman, responsibilidad ko ito. Sofia, pakasalan mo ako. Anong ginagawa mo? Maraming tao ang nakatingin. Oo, Nung huli sa hacienda, nagalit ka at tumakbo palayo. Ngayon ayokong palampasin ito. ikaw talaga. Bakit laging sa pinaka hindi angkop na oras ginagawa mo ito? Sabihin mo kung kailan angkop. Ngayon ang pinakaangkop. Bienan, ito ang aking toast sa'yo. Salamat sa'yo sa pagbibigay ng napakagandang anak na babae na ipinakasal sa aming pamilya Marco de la Cruz. Wala iyan, Bienan. Itong si Marco kahit minsan hindi maaasahan. Pero wala kang masasabi sa ugali niya. Sofia, magsikap kayong mabuhay ng maayos. Nay, naiintindihan ko. Bienan, huwag kayong mag-alala. Si Sofia, pagdating sa amin, ay ituturing naming sariling anak, nanay, tatay. Dapat nang magdesisyon sa araw ng kasal, di ba? Sa susunod na buwan, ikawalo ay isang magandang araw. Marco, sa tingin mo ba tayo sa hinaharap ay mananatiling ganito? Anong ganito? Yung payapa at walang problema, hindi na kailangang mag-alala na may mananakit sa atin. Oo, ipinapangako ko. Alam mo ba, nung unang beses sa bar nang makita kita, naisip ko na hindi ka ordinaryong tao. Talaga? Bakit ko naaalala na sinabi mo noon na ang gwapo mo raw? Pwede bang maging seryoso ka? Sofia, mula ngayon ako na ang magpoprotekta sa iyo habang buhay. Sofia, napakaganda mo talaga. Ang kapatid ko sa nakaraang buhay ay nagligtas ba ng Milky Way? Isabel, huwag kang magsalita ng walang basihan. Kailangan kong ipadala ito kay Marco para makita niya kung gaano kaganda ang asawa niya. Wag! Sa araw ng kasal na lang para may surprise. Sige, susunod ako sa'yo. Ang ganda ng asawa mo. Candidito, wag mong sabihing ako ang nagpadala. Ang gabing-gabi na anong meron? Wala, gusto ko lang marinig ang boses mo. Marco, tiningnan mo ba ang litrato? Anong litrato? Si Isabel nagpadala sa'yo, di ba? Siya sa bibig lang sumasang-ayon na hindi magpapadala, pero sa likod, Hindi ko tiningnan.
Talaga? Talaga. Gusto kong maghintay hanggang sa araw ng kasal para makita ko ng personal ang pinakamagandang nobya. Buti naman at marunong kang makisama. Alagaan mo siya. Gagawin ko. Ginoong De La Cruz, gusto mo ba pakasalan si Binibining Sofia Reyes? Sa kahirapan o kayamanan, sa sakit o sa kalusugan, mahalin siya, igalang siya, protektahan siya. Oo. Binibining Sofia Reyes, gusto mo bang pakasalan si Ginoong Marco De La Cruz? Sa kahirapan o kayamanan, sa sakit o sa kalusugan, mahalin siya, igalang siya, suportahan siya. Oo. Ipinapahayag ko kayo na mag-asawa, maaari nang halikan ng nobyo ang nobya. Marco, talaga nagkamali ako sa'yo. Siya. Hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ikaw